ng ating mga kapananampalataya. Ipagyayabang ba natin ang ating mga kakayahan at pipintasin ang kahinaan ng ating mga kapatid? O gagamitin ba natin ang pagkasari-sari ng ating mga abilidad upang gumawang malikatan at tapusin ang isang gawa? Marahil kung minsan ay hindi natin maiwasan na magkaroon ng puna o reklamo laban sa ating mga kapatid. Maaaring ito ay dahil sa kanilang paglilingkod o sa paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay na naiiba sa naiisip natin tama. Sa ngayong kalagayan, ano ang tutulong upang maisaayos ang ating pangmalas? Subaybayan natin ang maikling tulang ito. Isang araw ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga kagamitan ng isang karpentero. Ganito ang kanilang pag-uusap. Pinapansin sa akin na ang ilan sa inyo ay may mga puna at reklamo sa isa't isa. Layunin ng pagpupulong na ito na pag-usapan ng prangkahan ng damdamin ng bawat isa at sa gayon ay may ayos ito. Simulan na natin. Ikaw, Lagari. Ito kasi si Labis, masyado siyang maliit at madalas nawawala lalo na kapag kailangan siya. At kung makita man siya, mapurol na. Hindi marunong makaramdam. Dapat talagang pasahan ng kanyang ugali. Nakakainis. Aba, teka. Kaya lang naman ako nagiging mapurol dahil madalas akong gamitin eh. Mas mabuti pa nga ang nagagawa ko kung iahambing kay Barena. Alam mo kung sinong maingay. Ay, ikot lang naman ang gawain niya. Oo, sige na. Paikot-ikot at maingay nga ako. Pero malinis naman ang trabaho ko sa paglilingkod, ano? Samantalang itong si Katam. Asan si Katam? Ayan. Bukod sa mababaw lang ang nagagawa ay kailangan pa siyang itulak ng itulak. Bakit ako lang ba ang may mababaw na gawain? Kaya naman kasi Liha. Si Vince yun ah. Kabago-bago pa lang niya ito. Ang gaspang-gaspan niya. Ganun ha? Naiingit ka lang siguro. Pero sa totoo lang, mas dapat tayong mainis kay Ruler. Teka, asan si Ruler? Ayan, si Ruler. Lagi na lang tayong sinusukat sa kanyang pamantayan. Lagi na lang siya ang tama. No. Ako lang naman talaga ang matuwid dito ah. Teka lang, sandali. Konting katahimikan lang. Nagkakagulo na at nagsusumpatan. Sinisikap ni Martilio na patahimikin ang grupo. Ngunit ang ilan ay nagbabanta ng umalis. Maya-maya ay dumating ang may-ari sa kanila, ang anak ng karpentero. Dumating siya upang tapusin na ang atas sa kanya ng kanyang ama na kilala na mahusay na ang luwagi o karpentero rin. Isa-isang ginamit ng anak ng karpentero ang mga kagamitan sa pagkakarpentero. Ang martilyo, ang lagari, ang lapis, ang katam, ang liha, ang barena, ang ruler at iba pa. Ayan, tingnan ninyo at masaya nilang natapos ang bahay na kanyang itinayo sa pamamagitan ng kanyang mga kagamitan. At narito, ang kanyang ama ay dumarating. Anak ko, ang aking minamahal na anak at lubos na kinaluludan. Napakaganda ng inyong itinayong bahay at ito ay tapos na. Sabihin mo sa akin, paano mo nagawa ito ng ganun kahusay? Aba, ama ko, ginamit ko lahat ng aking mahuhusay na mga kagamitan. Tignan mo, lahat itong mga kagamitan ko. Lahat ng mga ito ay lubhang mahalaga sa akin sapagkat binili ko sila ng pare-parehong halaga. Talagang pinagpawisan ako sa pagtatrabaho. Itong si Martilyo. Malaki ang naitulong nito sa akin sa pagpupukpok ng pako dahil sa kanyang katatagan at pagiging matibay. Itong si Lagari naman, nagiging mapulol na siya dahil sa maraming trabaho ang ginawa nito. Pero matatag pa rin ito at napagkatalas sa kanyang gawin. Talagang binabalik-balikan pa niya ito upang tiyak na mapahusay pa. At ito namang si Lapis, mahusay, talagang napakahusay. Kahit napakaliit, matibay ito at malaki naman ang naitulong sa akin sa pagguhit. Ayos ka? Kumusta naman ang iba pang kagamitan? Itong si Verena. Kailangan ko ito.
naguutosan. Itong si Katang at Liha naman, mahusay na magkasama ito. Makinis at pulido ang bahay natin. At syempre pa, itong si Ruler naman, matuwid, makisig, ginamit ko upang tiyaking tuwid at nasa tamang sukat ang mga bagay-bagay. Mahusay silang magkasama ni Lapis. Bagamat maliit lang ito, tunay na malaki ang naitulong ng mga ito sa akin. Talagang napakahusay lahat ng ginagampanan ng mga kalamitan mo, anak. Bagaman nagkaiba-iba ito sa mga gamit, katangian at paraan ng paggamit. Gayon may lahat ng mga ito ay nakatulong upang gumanda at matapos ang itinayo ng bahay. Maraming salamat po, mahal kong ama. Kaya naman, galak na galak lahat ng mga kagamitan ng karpentero dahil sa mga narinig at mag-uusap ng madama. Sila ay nagkamayan at nagpasalamat sa isa't isa na kanilang makilala at maunawaan ng bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang katangian at abilidad na kung pagsamasamahin ay makakabuo ng isang mahusay na proyekto o gawain. Kumusta naman tayo mga kapatid? Anong aral ang matutuhan natin sa maikling tulang ito? Una, dapat nating kilalanin na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang katangian at abilidad kung kaya't hindi maging angkop na hatulan ng iba batay lamang sa ating sariling pamantayan. Ikalawa, dapat din nating unawain na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang limitasyon at kahinaan kung kaya mahalagang iwasan ang labis-labis na pamimintas ng pagkukulang ng ating kapwa. Bilang kabuuang aral, tayo man ay baguhan ng matagal na sa katotohanan, bata man o matanda, lalaki o babae, lahat tayo ay may tako sa kayusan ng Diyos na Jehova. Kaya upang mapalugdan natin ang ating dakilang malikha, may pagkakaisa natin gamitin ang ating mga sari-saring katangian sa paggawa ng kalooban ng Diyos na Jehova.